makakapanayan po natin ngayong umaga ang founder at CEO ng Stratbase Institute, Professor Dindo Manhid. Good morning, Prof. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. At Prof, syempre dito po sa survey na ito, nakita po natin na nangunguna pa rin si VP Sara sa Presidential Preference Survey sa gitna nga po nitong maraming mga issue na ipinupukol sa kanya. Unang-una na po itong impeachment laban po sa kanya. Ano po ba ang tingin nyo dito? Of course, yung sa unang tingin, lalabas dyan lamang ang ating Vice Presidente. Pero pag titingnan natin, ang kanyang lamang ay nanggagaling lamang sa 90% suporta sa kanya sa Mindanao. Ang dapat nating isipin din ay si VP Leni lumalamang na sa Luzon. At Luzon ang may 52% ng botante sa ating bayan. So ibig sabihin kung saan pumunta ang Luzon, yun ang nagiging nagwawagi. Except for the 90% support ni VP Sara ngayon, no? So ito ay masasabi nating mahigpit dahil kahit pa paano, hindi pa napag-uusapan masyado ang mga kaso na inilantad ng House of Representatives kay VP Sara at ito ay mapag-uusapan lalo pagdating ng impeachment sa Senado. So mag-iba ang numero at magkaroon ng ibang paningin ng ating mga kababayan. But ang pinapakita nito ay si VP Sara, in-announce niya na ang kanyang pagkakandidatura pero hindi pumalo, hindi lumamang. Steady, pero si VP Leni naman ay unti-unting umaangat laban sa kanya. Pero Prof, nakikita po natin na itong survey na ito ay ginawa on the premise na si VP Leni or ngayon Mayor Leni Robredo ay kumbaga tumatanggi pa, no? At hindi nga daw po siya tatakbo. Do you think na magkakaroon po ng significant increase kung sakasakali may formal ng anunsyo regarding this? Yan ay malaking posibilidad pero maaring hindi pa mangyari yan kasi nga wala naman yata siyang planong tumakbo. Naisip lang namin na dahil nabanggit nung nakaraang quarter si Raffy Tulfo naman, di ba? May isang survey ang pulse. So naisip namin magdagdag naman ng isa pang pangalan para makita kung sino ba ang mga posibleng kalaban ni Vice President Sara. So sa pagtakbo ni Mayor Leni Robredo, lalo-lalo na kung yung mga grupo niya na ngayon ay natawag natin mga mayor of good governance, ay sumuporta sa kanya, it might build a momentum. No? Pero hindi natin inaasahan ng mga announcement kasi malayo pa talaga election. Right. Kaya lang namin ito pinatakbo ng Mayo para maisip natin 2 years, exactly 2 years from the week ng survey ay yun ang ating pagpasya kung sino ang ating magiging Pangulo sa 2028. Prof. Dindo, ito in addition to what Angela was asking nga po, no, na kapag sabi nga ni Mayor Leni, di ba, na hindi daw siya tatakbo, focus siya sa pagka-alkalde. Pero ito, nakita nga natin, bagamat 10 points ang kalamangan ni VP Sara dito kay kay dating VP and ngayon Mayor Leni Robredo. Pero lumalakas sa NCR, sa Luzon. So, yung mga numero ni dating VP at Mayor Leni ngayon, na tumataas yung kanyang mga numero at di pa nga siya nag-a-announce officially kung sakaling magbago ang kanyang isipan. Pero nakikita nyo bang posible na tumaas din yun nga, na kung makadikit o kung makalamang at ano pa ang dapat gawin para malamangan sa numero? Kung di man si dati VP Leni, iba po na kandidato. Ang lakas ng puwersa ni current Vice President Sara ay yung 90%, may isipin yung 9 out of 10% sa Mindanao ay boboto sa kanya. In a hypothetical, diba? Ina-emphasize namin ang surveys, hypothetical, until pumasok tayo na October 2027 when they officially file their candidacy. So, ang kailangan gawin ay palakasin ang suporta nila sa Luzon na nakikita natin lamang sa Luzon si Mayor Leni Robredo na pinakamalaking source ng boto sa ating bayan at dumidikit sa Visayas. So yung Mindanao na lamang ang talagang nagpapalakas kay VP Sara. So kung ikaw ay tatakbo na hindi na hypothetical, laban na talaga, importanteng bubuhos ng puwersa sa Mindanao, palakasin ang presence kasi maaring manalo sa Mindanao si VP Sara pero kung ibaba mo yung 90 to 70%, parang statistical tayo na sila ngayon. Oo. Ni Mayor Leni.
Well, sa Visayas naman po, no, after Mindanao, halos tabla po sina VP Sara at Mayor Lenny dito, according po dun sa survey na yon. Ano pong ibig sabihin nito? Ituturing po ba natin itong isang pangunahing battleground sa 2028? Ang ating battlegrounds talaga ay nasa, sinasabi ko minsan, 30 provinces. Meron tayong malaking mga probinsya na 30 provinces at kalat. No? Karamihan yan ay nasa Luzon. Yung 30 na yan, idagdag mo sa boto ng National Capital Region ay 72% already. Yan ang battleground. No? So hindi lang yung pananaw palagi, ay malakas sa Mindanao, mananalo na yan. Ang pagkapanalo talaga ay paano mo palalakasin ang puwersa mo, lalo-lalo na sa Luzon. Kasi nga walang nananalo sa ating bayan na Pangulo kundi mo makukuha ang Luzon. Prof, sa ano naman po, tungo tayo sa shift tayo konti sa VP survey, no? Kasi sa resulta Yes, nga oo. ng survey para sa VP, maituturing ba natin, Senator Erwin Tulfo, matunog na pangalan bilang isa sa pinakamalakas sa pangalan sa vice presidential race? Natibay yung pangalang Tulfo, no? Lalo kay Erwin, tatalunin niya si Senator Robin Padilla. At hindi pa ito nag-uumpisa yung mga ingay o kaguluhan sa Senado, no? Makalalo pang magkaroon ng positive view, lalo na sa mga paninindigan na nakikita natin kay Senator Erwin Tulfo. At saka ang nakakalimutan ng lahat dyan, kasi nga minsan yung report, ang binabasa lang ay nangunguna, no? Pero parang dikit. Nagtitingnan natin, dikit si Senator Erwin Tulfo kay Senator Bongo. Kasi 5 points lang, ang margin of error namin ay 3 points. Tapos nasa 90% din sa Mindanao si Senator Bongo. So kung bumaba lang ang suporta ng Mindanao kay Senator Bongo, lamang din si Senator Tulfo. So malakas na pangalan ngayon sa pagka-vice presidente. Si Senator Erwin Tulfo. Pero ano po yung nakikita nating strength ni Senator Bongo over Senator Erwin Tulfo? Kahit po medyo hindi naman po ganun kataas yung kanilang lamang sa isa't isa. Yung puwersa pa rin ng Mindanao, doon sila kumukuha ng malakas na suporta. Again, these are hypothetical, di ba? Ibig Right. sabihin, pag ang eleksyon ay nangyari noong unang linggo ng Mayo, yun ang pananaw. Pero iba pagkampanya na eh. Tapos mag-iiba rin ito, lalo na madami mga pangyayari. Diba? Daming ganap dito sa Senado natin. Hindi natin alam. Kasi mataas ang pagtitiwala, no? May isang survey kami na isa sa pinakamataas ang pagtitiwala among senators ay kay Erwin Tulfo. Kung magpapanatili yung tiwala ng taong bayan sa kanya, baka lalong lumakas ang puwersa niya, man-neutralize yung kay Senator Bongo na nakatali ang suporta, nakatali ang popularidad sa tatak ng mga Duterte. Prof, ito na po kasi sabi mo nga, ang daming nangyayari. Paano makaka-apekto itong mga issue sa nangyayari ngayon sa Senado sa mga numerong ito kina Senator Erwin Tulfo, Senator Bongo at si Senator Robin Padilla na allegedly tinulungan nga daw makatakas si Senator Bato de la Rosa ng Senado? Titingnan ng taong bayan yan kung ano man ang pananaw nila. Kaya nga I always say, yung perception, yung pananaw nila ay realidad sa utak ng taong bayan. So ngayon, madaming kaguluhan. So kanya-kanyang batikos at batuhan, di ba, ng minsan para fake news. Sinugod ba ang Senado? Lumalabas hindi. Di ba? Itinakas ba si Senator Bato? Lumalabas parang totoo, tinakas. No? At yung parang under attack, may mga senador at saka binabago yung rules ng Senado, yan ay baka makabawas ng suporta. Pagpaniwalaan yung pananaw na yan ng taong bayan at umaangat ang pagtingin kay Senator Erwin dahil isa siya sa mga naninindigan kasama ng minority bloc, yung solid minority bloc. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Dindo Manhit. Magandang umaga po. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.